Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglalabas ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Ang ilang dokumento natanggap na ng Senate Impeachment Court. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Pasado alas 8 ng umaga dumating sa Senado ang 2 pulang kahon. Ang laman niyan, ang sinampina ng Senate Impeachment Court na tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio alinsunod sa hiling ng prosekusyon. Kinumpirma rin ni Clerk of Court at Senate Secretary Attorney Renato Bantug na natanggap na ng korte ang mga naturang records. Maghapong inimbentaryo yan pero hindi pa rin nakukumpleto ang pagsusuri sa dami nito. Batay sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan muna ng approval ng Pangulo bago marilis sa publiko ang naturang tax documents. At kanina, kinumpirma ng Malacanang na nagbigay na ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para buksan ng impeachment court ang tax records ng Vice at ni Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Nauna nang sinabi ni Jose Castro na maaaring maging president kapag binigyan ng go signal ng Pangulo ang pagbubukas ng tax records. Lalo't isa rin siyang impeachable official. Pero ngayon, sinabi nitong hindi raw ito magiging hadlang sa paglalabas ng katotohanan. Binaliwala na rin ng palasyo kung may magsabi man ng politically motivated ang desisyon ng Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan. Bukod sa tax records, dumating din sa Senado ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pati na ang mga bangko na pinadalhan din ng impeachment court ng SAPINA para isumite ang financial records ng Vice Presidente at ng kanyang mister at 20 kumpanya na may kaugnayan umano sa mag-asawa. I have not done a document per document, but I'll review the transmittal and the compliance letter that they sent together with the bank records, and I would assume at this point that that would respond to the period covered by the subpoena. Ayon kay Attorney Bantug, siya lang at mga staff ng Senado ang nakakita sa submissions at inventaryo ng mga dokumento. Hindi raw nila kasama ang mga abogado ng defense at maging ang prosekusyon. Ayon naman kay Senator George Erwin Tulfo, mahalaga para sa kanila ang naturang mga dokumento. Sa pamamagitan nito, may malinaw daw silang pagbabasehan kaugnay sa kinikwestyong yaman ng inimpeach na opisyal. Hindi mo talaga makikita, biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki this past few years lang. So, questionable. Kaya, we really want to find out. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph, at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.